Hello, good morning, good afternoon, good evening po sa lahat ng mga OFW po sa buong bansa po. Siyempre naman ay naghahanap ng hanap buhay sa ibang bansa para lang ay mayroon pa kitaan po. Dahil nga sa kahirapan ng ating bayan ng Pilipinas ay hindi nga makayanan kaya walang makita na trabaho po. So again, mag-ingat po mga ka-OFW po. Kung saan panig man kayo sa mundo, sa Europa, Asia, o sa kahit saan panso Arabian country po, mag-ingat po palagi po. Dahil kung hindi natin alam, siyempre sa panahon nga napakahirap din talaga. So welcome po. Good morning again lahat sa aking mga followers po, lang na sa followers ko po, nga top followers ko po ay partner na foreign country na India po. Yan po ang top follower ko po. Thank you so much to all of you there. My dear, thank you so much again. Mag-ingat. Take care everyone. So, let's listen to Breaking Balita Philippines po regarding po sa controversial na what we call ghost project ng Philippines dito po sa Pilipinas na what we call tawagan natin na flood control po na super trending ngayon sa Pilipinas. Okay? This listens to GMA News Channel 4. Ito po, balita. Makinig tayo. Pati ang mga helicopter, private aircraft, yate, at iba pang imported na ari-arian ng mga nadadawit sa issue ng flood control project, tinitignan na rin daw ng Bureau of Customs kung tama ba ang naging proseso ng importasyon at pagbabayad ng customs duties. Bukod pa yan sa iniimbestigahan na nilang mga luxury vehicle at iba pang sasakyan. At sa BOC, mananagot sa paglabag sa Customs Modernization Act ang sinumang mapapatunayang nagpuslit, nagsagawa ng technical smuggling o hindi maayos na idineklara ang kanilang ari-arian. Maaaring kumpiskahin ng mga ito at posibleng magmuta o makulong ang mga may sala. Git ng BOC, mabibigyan ng due process ang lahat. Target naman ng BOC na makakuha ng search warrant para sa ibang magaganong sasakyan ng pamilya Diskaya. Saksi, si June Veneracion. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong Lunes, inamin ni Sara Diskaya na may pagkakataong sabay-sabay na nag-bid ang kanyang mga kumpanya para sa iisang kontrata. Labag daw ito sa batas ayon sa Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB. Dahil dito, binawi ng PCAB ang lisensya ng siyam na construction company ni Diskaya. Ang sabi ng kampo ng pamilya Diskaya, kung nirevoke, ano kaya ang basihan? Kasi dapat may due process yan. Hindi po pwede yung, dahil nakikiride on ka lang sa issue, swift po yung action natin. binigyan mo ng Bureau of Customs sa 10 araw ang pamilya Diskaya para ipakita na bayad ng tamang buwis ang kanilang mga luxury vehicle. Nasa compound na ng pamilya ang lahat ng 12 sasakyan na subject ng search warrant mula sa korte. Kahapon ng umaga, 2 lang ang inabutan ng mga tauhan ng customs. When we check with our systems, there is no entry record. On yung napagin niya, no? 8 out of 12, we have to be responsible. Make sure that the conclusions that we can derive from the investigation can stand in court pag kinakailangan. Target din ng customs na makakuha ng search warrant para sa iba pang magagarang sasakyan ng pamilya. Sabi ni Diskaya sa Senado, 28 lahat yan. Pero base raw sa nakuhang impormasyon ng Senador Jinggoy Estrada mula sa LTO, 40 ang luxury car ng mga Diskaya. Bukod pa sa 40 iba pa. Baka yung nakabili, hindi pa inilipat sa pangalan po nila. So, ito-double check po namin kung ang tama po yung may 80. Sa gitna ng mga issue, ayon sa kanilang abogado, nasa Pilipinas lang ang mag-asawang Diskaya, kaya walang problema. Kahit issuean sila ng Immigration Lookout Bulletin Order, nakahanda rin aniya ang asawa ni Sara na si Curly na humarap sa investigasyon ng Senado o Kongreso. Wala hong tinatago ang pamilya Diskaya. Makakaasa po kayo dyan, hindi ho yan tatakbo. Para sa GMA Integrated News, ako si Yan po ang ating balita for this morning. Sana po ay magustuhan natin ang aking pobreng vlogger po ng Breaking Balita Pilipinas po.
Yan po ay sobrang trend na ngayon dahil problema ng Pilipinas kung paano nalustay ang flood control project po. Dahil nga, siyempre yan, sinikit yan. May ghost project na walang project. So again, thank you po everyone. God bless everyone at mag-ingat po. Bye-bye.